na bang ginagawa mo? Iwan mo na yan. Mamaya mo na yan. Paalis na mga bisita. Si Mrs. Ender? Huwag kang umasang amo dito sa bahay. Katulong ka lang. Kanina pa ako nagtatrabaho, nagkapilang ako saglit. Buti na lang nakapunta kayo. Yildiz, ang mga coat. Oo nga pala, salamat sa mga bulaklak na binigay mo sa akin. Basta dapat sa susunod na punta mo, isama mo dito si Erkut. It's a pleasure to be your guest, Ender. Thanks for the invite. Nakakatuwa ang mga preparations mo. We learn something every time we meet. Ikaw talaga. Thank you. Mag-ingat ka. Ang ganda ng coat niyo. Maraming salamat, Yildiz. Sige, ingat kayo. Ikuha mo ako ng coffee. Okay po. Kape daw kay Mrs. Ender. Oh, sige. Hindi. Ako na lang bahala. Teka, ano nangyari? Bakit parang nagpapalakas ka yata kay Mrs. Ender? Well, alam kong nasa stress na siya. Mrs. Ender, ito na po ang kape niyo. Sige, salamat. Yildiz, maupo ka. Oo, dyan. Bukas ng umaga sa opisina ka na lang dumiretso. Tatawagan ka na lang ni Aisel pag kailangan kita. Sige, Mrs. Ender. So, kamusta si Mr. Halit? Nililigawan ka ba niya? Mrs. Ender, teka lang po. Nagbibiro po ba kayo? No. Kilala ko ang asawa ko. Babaero yun. Wala po kong alam dyan, pero mali po ang iniisip niyo, Mrs. Ender. Hindi po talaga ako kinukulit ni Mr. Halit. Tignan na lang natin. Ang alin po? Hindi ka ba nag-iisip? Saan ka naman nakakita ng taong kukuha ng private waitress? Hindi mo ba naisip kung bakit ka talaga namin kinuha dito? Bakit niyo nga ba ako kinuha, Mrs. Ender? Para matulungan mo ko. Paano ko naman po kayo matutulungan? Gusto ko akitin mo ang asawa ko. Yildiz? Yildiz? Sir, wala si Yildiz dito. May kailangan ba kayo? Nasaan siya? Sinamahan niya si Mrs. Ender sa tea party. Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Sige. Pahingi ako ng kape. Sige po, sir. Hindi ko sinasabi sa yung dapat mahalin mo siya. Maging close ka lang sa kanya para isipin niyang may relasyon kayo. Mrs. Ender, bakit ko naman po gagawin yun? Dahil kailangan kong mapatunayan sa korte na niloloko ako ni Halit at para mangyari yon, dapat mahuli ko kayong magkasama sa hotel. Po? Bakit gulat na gulat ka? Alam ko mukhang maganda ang buhay ko, pero hindi yun ang totoo at hindi mo alam ang nangyayari. Yun ang totoo. Pero bakit naman po kami Huwag mag-hotel? mo munang isipin yun. Ako nang bahala sa parteng yun. Basta sumunod ka na lang. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Halit. Bakit kailangan pang mangyari yun? May normal na paraan naman para gawin yun. Yildiz, hindi mo kasi kilala si Halit. Isa siyang psychopath. Pinahirapan niya ang mga dati niyang asawa at pinaalis niya nang wala mang kapera-pera. Why would I wait for that to happen to me, di ba? Sige. Kung magagawa mo to, babayaran kita ng 100,000 liras. Malaki yun. Kaya kung ako sa'yo, Yildiz, kunin mo na. Ayoko po. Hindi ko po kaya. Sige. Pag-isipan mo muna. Bilisan mo lang. Wala na akong masyadong oras. Ang weirdo talaga ng mga mayayaman. Akala nila kaya nilang bilihin ang lahat. Siguro maiintindihan ko lang yun kapag yumaman na rin ako balang araw. Ewan ko.
Ikikwento ko na lang sa inyo kung anong nangyari. Simula nung kasama kong kapatid ko. Yildiz! Yildiz, tara na! Oo, nandyan na! Lagi na lang ako nahuhuli dahil sa'yo. Pwede ba bilisan mo naman? Ano bang ginagawa mo dyan? Narinig mo ba ako? Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Nagmamadali na nga ako. Alam mo ba kung sino ang mga pupunta mamaya sa restaurant? Sino bang pupunta? Gano'n ba sila kaimportante sa buhay mo? Puro lang naman mga babaeng pinagyayabang ang yaman ng mga asawa nila? Ano namang masama sa ginagawa nila? Kaya nga ang gaganda ng suot nila palagi sa mga party. Ewan ko sa'yo, Yildiz, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Teka, sweldo mo ngayon, di ba? Ano namang sasweldohin ko? Kakabenta lang ng kumpanya, di ba? Hindi ko nga alam kung babayaran kami ng mga bagong may-ari. Dapat naman siguro bayaran kayo, di ba? Ewan ko. Ha? Tara, bilisan mo na. Yildiz, ano ka ba? Mahuhuli na ako. Palagi mo na lang akong minamadali. Tumingin ka sa dinadaanan mo, puro ka cellphone dyan. Tingnan mo tong damit na bagong collection. Inaalala ko yung kuryente natin, pero ikaw inuna mo pa talaga yan? Ay, Anong ginagawa mo? baka makita tayo ng landlady. 2 buwan na tayong hindi bayad. Hindi naman natin matatakasan, humingi na lang tayo ng palugit. Ha, baka nga papunta siya sa bahay para singilin tayo. Ang dami niyang sinasabi nung nakaraan. Tara dito. Ano ba yan? Bakit tayo nakikipagtaguan? Kailangan ko na magmadali. Sige, mamaya na lang. Ang ganda. Magkakaroon din ako nito. Malapit na rin yun. Habang nangangarap ako sa damit na yon, sila naman ay nag-aalmusal sa bahay ni Mrs. Ender. Pambahay lang ng buong pamilya niya yon. Aisel, ikuha mo nga ako ng kape at painkiller. Sige. Good night, din. Good night, din. Good night. Kahit din. natin. Aram, give it to me. Huwag kayong maingay. So, kamusta yung dinner nyo? It was fine. Bakit hindi ka sumama? Sinabihan ko si Eileen na yayain ka. Bakit? May namiss ba ako? Could have been better kung nandun ka. Ayaw kasi kitang abalahin. Ayaw kong sirain ang pagpapasikat mo. Sarah, Sorry about that, Baba. Finish that, Erin. Ouch! Hey, what are you doing? Baba, pagsabihan niyo nga yan. Em. Sige, pumasok ka na. Sige na. Can you stop being childish? Ender, sawayin mo naman. What do you want me to do? Matanda na sila. Gusto mo wag silang mag-asaran? Huwag ka nang sumagot. Sakit na nga ulo ko. Aisel, pakikuha mo nga ang gamot ni Mr. Halid. Napansin ko na si Mrs. Ender hindi masaya sa bahay ni Mr. Halit na kasama niya ang 2 stepdaughters niya. Ikaw, Lila. Wala ka ba pasok? Later this afternoon, Baba. Pero magkikita muna kami ni Mama. Sige. Pero huwag kang magpapalit. Ayoko nag-a-absent ka. Okay. Nasaan ang gamot ko? O sige. Sige, have a nice day. Aisel, isang tsaa pa nga, please. Nakalimutan kong sabihin, naging receptionist ako noon sa isang high-class restaurant. Ang dami kong nakikilalang mga sikat na tao nung nagtatrabaho pa ako doon. Doon ko rin nakilala si Mete. Welcome po. Reservation under Hassan Kushabay. Ako yung tumawag. Ah, sige po. Bale table for 2 po. Oo. Salamat. Maraming salamat.
Good afternoon po. Merhaba. Meron bang available na table for 6? Isang araw dumating si Mete doon. Siya talaga ang knight in shining armor ko. Pero hindi man lang niya ako napansin. Sorry? Wala kasi kaming reservation. Table for 6 sana. Meron It's po. so good to be here. I miss this place. Mabuti naman kung ganun. Dito po. Dito. Anong problema na? Ewan ko kung anong problema ng mga tao ngayon. Habang nag-iisip ako kung paano siya pagbabayarin sa ginawa niya, ang hindi ko alam, yun pala ang araw na magbabago sa buhay naming magkapatid. Mrs. Ender? Welcome po, Mrs. Ender. Ang coat ko. Akin na. May nauna na ba sa akin? Kararating lang ni Mrs. Zainab. Halos magkasabay lang kayo. My dear, ang ganda mo naman. Good to see you again po, ma'am. Enjoy your lunch. Papunta na po ang waiter niyo. Salamat, Yildiz. Ang bait naman niya. Halika, Fuad. Ay, ang mga babaeng gaya niya na nagtatrabaho sa ganitong lugar ay kayang mangagaw ng asawa ng iba. Imagine, bakit siya magtsatsaga sa minimum wage? It's really obvious. She's looking for something. How are you, my dear? Okay lang. Kamusta? Akin na po. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan kayo. Habang abala si Mrs. Ender sa pinaplano niya, makikilala na ng kapatid ko ang bago niyang boss. Andito na sila. Parang ang hirap naman ang pinagdadaanan niya. Kumusta kayong lahat? Ako si Hakan. Ang boss natin si Alihan Tashdemir. Welcome, sir. Merhaba. Merhaba. Ako si Selim Genç. Ako ang general manager. Meron bang meeting room dito, Mr. Selim? Opo, meron. Ako si Zainab, secretary ni Mr. Salim. Ipapakita ko po sa inyo. Mr. Selim, hindi ka muna namin kailangan ngayon. Tatawagan ka na lang namin. Ang mahal siguro ng renta sa building na to. Yun siguro ang dahilan kung bakit hindi sila kumikita. Alam kong gusto mo ang lugar na to. Pero isara na natin ang opisinang to at gumawa tayo ng bagong building. Okay lang sa akin. Ilan lahat ng empleyado nila dito. 7 employees? Pero 3 months na silang hindi nababayaran. Ayusin mo na agad ang pambayad sa kanila at paalisin mo na silang lahat. Pwede pa tayong i-absorb. I don't think so. Sige. Sige po. Alam kong ayaw mo nito pero maniwala ka. Sigurado akong hindi mo pagsisisihan ang project na ito. Sana nga tama ka, Hakan. Siguro naman alam niyo kung bakit ko kayo pinatawag dito. Binili na ngayon ng Falcon Air ang kumpanya ang pinagtatrabahuhan ninyo. Huwag kayong mag-alala, babayaran namin lahat ang mga hindi nabayarang sweldo nyo. Pero pagkatapos nun, hindi na kayo konektado sa kumpanya. Sana maliwanag yun sa inyo. Pwede na kayong umalis. Ito na yun? Sa tingin ko, mas maganda kung ituloy natin ang tree planting project nila. Seryoso ka ba? Importante ba yun? Sa tingin ko, mas maganda kung magiging active sa social projects ang company natin.
Hakan, sa tingin mo ba may oras pa para doon? Magpapakita ka lang sa media saglit at magpapapicture, yun lang. Sino bang responsable doon? Si Zeynep Yilmaz, sir. Sige, tawagin mo siya. Sige. Ikaw ba yung sinasabi nilang in charge sa tree planting project? Opo, sir. Pagkatapos kasi nung nangyaring sunog, kailangan... Pumunta ka bukas ng 9 a.m. Hindi na po ako pupunta dun, sir. Hindi ko na yung trabaho. Kukunin ka na namin. Pumunta ka ng 9 a.m. doon. Sige, yun lang. Gusto mo dito na lang tayo? Hindi na. Ihahatid ko pa si Erim sa school at doon ko i-check ang mga email. Sige, next week na lang ulit. Balikan natin ang kwento ko. Ingat. Pagkakain, umalis na ang mga kaibigan ni Mrs. Ender pagkatapos sinimulan niya na ang plano. Mr. Mamut, halika nga dito. Ano po yun, ma'am? Anong pangalan ng receptionist na yun? Sinong receptionist? Yung nag-assist sa amin. Si Yildiz po. Ah, gusto ko sana siyang makausap. Sige po, ma'am. Ito na ang pagkakataon kong makausap si Mrs. Ender. Dati kasi nakikita ko lang siya sa mga magazines. Mrs. Ender, pasensya na po kung may nagawa ko kanina. Sorry po talaga. Hindi. Maupo ka. Yildiz, ang tagal ko na pumupunta dito pero ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo. Believe it or not, nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Talaga po? Nako, hindi naman siguro, Mrs. Ender, pero salamat po. Sino kasama mo sa bahay? Kapatid ko lang po. Hindi ba nabibitin ang salary mo dito? Ano po yun? I mean, gusto mo bang kumita ng mas malaki? Mas malaki po? Sino namang tatanggi doon? Siyempre naman, Mrs. Ender. I have an offer. I want to get you as our private waitress. Magre-report ka pag may party sa bahay. At the same time, in charge ka sa meal plan ng asawa ko. Diabetic kasi siya. Dapat healthy ang kinakain niya. Kaya dapat healthy ang ipe-prepare mong pagkain. Alam mo, magandang experience na to para sa'yo. What do you think? Hindi ko po alam. If you want, pwede ka magsimula agad bukas. I'll introduce you to my husband. Pwede ka rin mag-prepare ng food para makita natin. Kung hindi mo naman magustuhan, hindi ka mawawalan ng trabaho. Kakausapin ko ang manager mo. Okay? Sige po. Ito ang number ni Aisel. Siya na lang ang bahala sa'yo. See you tomorrow. Strines ako ni Mete pero okay na ako dahil sa alok ni Mrs. Ender. Pero syempre, hindi ko alam na may pinaplano pala siya sa akin. Ikinuwento ko kay Zeynep ang nangyari pag uwi ko sa bahay. Sinabi kong hindi ako pinansin ni Mete at may nag-offer sa akin ng trabaho. Anong private waitress? Hindi ko rin talaga naintindihan. Basta magluluto raw ako para sa asawa niya. Ito. Salamat po. Ito po. Salamat din. Ingat kayo. Salamat din. Pero may trabaho ka na. Paano naman ang posisyon mo sa restaurant? Sayang naman yun. Pero mas malaki ang ibabayad niya sa akin. Ano? Magkano daw ang sweldo? Mas malaki ng 10 beses. Bakit? Sino ba siya? Asawa ni Halit Argun. Sino si Halit Argun? Hay, ano ba Zeynep? Hindi mo ba kilala si Halit Argun? Hindi ka man lang ba nagbabasa? Isa siya sa mga pinakamayamang businessman sa Turkey. Si Mrs. Ender ang pangatlong asawa niya. Bago sila ikasal, sekretary niya siya. Nako, ano na namang iniisip mo? Yildiz, pakitingin mo muna to. Hay, nako. Ang dami namang sibuyas nito. Baka mangamoy ako dito. Ibig sabihin magsisimula ka na bukas?
Temporary lang naman. Bakit? Mapopromote ka tapos nun? Anong gagawin mo? Anong pangalan niya ulit? Halit Argun. Ikaw ba ang magiging mayordoma ng bahay nila? Nagpapatawa ka ba? Susubukan ko lang naman. Kapag hindi ko nagustuhan, may trabaho pa rin ako. Sino na naman ka-text mo? Si Mete. Sa'yo na lang yan, aalis pala kami. Si Mete? Abla, hindi talaga ako makapaniwala sa'yo. Akala ko ba sabi mo hindi ka niya pinansin kanina? Ha? Kung ako sa'yo, i-block mo na siya, huwag mo na siyang kausapin. Bakit ko siya ibablock? Ano bang hindi mo maintindihan? Mahal ko nga siya. Halata naman. Paano mo nasabi? Hindi ko alam. Alam ko ang ibig mong sabihin. Ang akala mo siguro mahal ko lang siya dahil mayaman sila, ganun ba? Ano naman kung mayaman siya? Gusto mo ba ng mahirap? Nagmamahalan kami. Makikita mo, ikakasal din kami. Sa tingin ko hindi niya gusto magpakasal sa'yo. Bakit? Ang tagal niyo na pero hindi ko pa siya nakilala. Hindi mo maiintindihan. Hindi ka pa naman kinakasal kaya wala kang alam. Tumigil ka na. Sige. Aalis na ako. Saglit lang ako. Mamaya na lang yung date ng engagement party. Ay, nako, Yildiz. Iniisip kong pagbayarin si Mete sa ginawa niya. Pero ayoko nang palalain. Siguro kung seryoso kami, dapat hindi na namin yun pagtalunan. Meron ba? Ayoko sanang lumabas pero sige. Ha? Bakit naman? Seryoso ka ba talaga, Mete? Hindi mo ko pinansin nung nakita mo ko sa restaurant kanina. Kasama ko mga kaibigan ko galing Switzerland. Matagal ko na silang hindi nakita. Dinala ko sila ron dahil gusto nilang kumain. Mete, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko tinatanong kung sinong kasama mo kanina. Nakita mo ko. Pero hindi ko alam kung bakit hindi mo ko pinapansin. Pakiramdam ko tuloy kinahihiya mo ko. Yildiz. Sige na, sorry na. Hindi kita pinansin dahil ayokong mailang ka sa trabaho. Akala ko maiintindihan mo. Hindi ko gagawin yon para sadyain kang galitin. Pati na ba tayo? Kapag ginawa mo ulit yun, Hindi na, pangako yun. So? Saan tayo? Sa bahay kaya? bakit? Ipapakilala mo na ako. Hindi pa. Nasa abroad sila ngayon. Ikaw? Pwede tayong pumunta sa beach house kung gusto mo. Masaya na ako kahit dinner lang. Sige. Tara. Mabuti sinundo mo ko. Kung hindi, magagalit na talaga ako. Palagi ka na lang busy sa trabaho mo. Saan mo gusto mo po? Doon na lang siguro banda. Bakit tayo nandito? Hindi mo ba gusto dito? Hindi naman, kaya lang akala ko kasi sa beachfront tayo. Excuse me. Maraming salamat. Pagkatapos natin mag-dinner, doon tayo sa amin. Bakit mo ba talaga akong gustong isama sa inyo? Ewan ko.
Ano bang iniisip mo? Pwede tayo mag-relax doon. Hindi kita maintindihan. 3 buwan na tayo pero hanggang ngayon, hindi mo ako pinapakilala sa mga kaibigan mo. Ayaw mo ring makilala ang kapatid ko. Sa mga ganitong lugar mo lang ako dinadala. Tapos gusto mo akong sumama sa bahay niyo? Yildiz, please, intindihin mo naman ako. Kung ako sa'yo, hindi ko napapatagalin. Anong ibig sabihin nun? I mean, kahit maganda ka, dapat hindi ka na nagpapakipot. Lahat naman may hangganan, di ba? Anong hangganan? Iniisip mo bang papakasalan kita? Seryoso ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Kung sino ka ba kumpara sa akin? Pasensya na pero kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa na ipapakilala kita sa pamilya ko. Pasalamat kang dinala kita dito ngayon. Pero puro ka kaartehan. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras ko. Kung ayaw mo sumama sa akin, bahala ka sa buhay mo. Ang labo mo talaga, Mete. Huwag mo na ako tatawagan ulit. Bakit kita tatawagan? Kaya kitang palitan. Yildiz? Bakit? Anong nangyari? Hindi, wala. Anong wala? Nag-away ba kayong dalawa? Ayoko ng pag-usapan, Zeynep. O sige. Kumain ka na ba? Hindi pa. Sabay na tayo. Teka lang, maghahain na muna ako. Yildiz, ano ba talagang nangyari? Nag-away ba kayong dalawa ni Mete kanina? Sasabihin ko sa'yo kung anong nangyari pero sana wag mo akong pagtatawanan. Sige, hindi ako tatawa. Hiniwalayan ko na siya. Hindi ko sinabi sa'yo dahil inisip ko na baka mainis ako lalo. Ano ba, Yildiz? Bakit naman kita iinisin? Pero alam mo, tama naman ang ginawa mo. Sa wakas, siniwalayan mo na rin siya. Bahala siya. Total, hindi ka rin naman niya gustong ipakilala sa pamilya niya. Yan mismo ang sinabi niya. Sino daw ba ako kumpara sa kanya? Hindi daw niya ako ipapakilala sa pamilya niya. Yildiz. Uy, huwag ka nang umiyak. Okay lang yan. Huwag ka nang malungkot. Yildiz. Buti na lang talaga hiniwalayan mo na siya. Tigilan mo na kasi ang pag-iilusyon mong makakahanap ka ng mayamang asawa. Yayaman ako, Zeynep. Makikita mo. Maghintay ka lang. So yun lang ba ang gusto mo? Pera lang ba ang importante sa'yo? Dahil yun lang ang dahilan para respetuhin ka. Sawa na akong minamaliit ako. Kaya gusto kong yumaman. Nang sa ganun, hindi na maulit to. Kinabukasan, naghihintay na ako sa labas ng mansyon ni Mrs. Ender.
Heartbroken ako. Pero masaya ko dahil may bago kong trabaho. Siguro ito na yun. Sana ito na ang pagkakataon kong yumaman. Merhaba, ako si Ildis Ilmas. Pinapunta ko ni Mrs. Ender dito ngayon. Oo, binilin na niya. Halika, tulika. Teka, sasabihin ko sa kanya. Sige. Aisel, sino yun? Nandito na po si Yildiz. Sige. Nandito ka na pala. Merhaba, Mrs. Ender. Mabuti na lang pumunta ka. Mag-aalmusal na si Mr. Halit. Ipapakilala kita sa kanya. Sige po. Ipakita mo sa kanya ang kusina. Tatawagin ko na siya. Nandito ang kusina. Erim, stop playing with your breakfast. You'll be late for school. Huwag kang mag-alala. Aga pa naman din eh. Erim, Aileen, tama na yan. Pakikuha mo nga ang telepono ko sa kwarto. Good night din. Good night din. mga bata. Good night. umupo ka na. May meeting ako. I have to go now. Ipapakilala kita sa bagong waitress natin. Sige, habang palabas ako. Basta ang sinabi lang ni Mrs. Ender sa akin kahapon, ako na daw ang in charge sa pagkain ni Mr. Halit. O sige, magluluto na ako. Yildiz! Tawag na ba ako ni Mrs. Ender? Nandun sila. O sige. Ano po yan, ma'am? Siya nga pala ang asawa kong si Halit. Gusto ko sanang matry niya ang luto mo, pero sa office na daw siya magbe-breakfast. Good night din, Mr. Halit. Siya si Yildiz. Siya yung sinabi kong galing sa restaurant. Good night din. From now on, ikaw na ang magiging in charge sa pagkain ni Mr. Halit, okay? Aalis na ako. Ingat ka, my love. Huwag kayong mag-alala. Ako na pong bahala. Alam kong kaya mo yan. Sigurado kung kaya ko to. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero excited pa rin ako sa trabaho. Mabuti na lang may bagong trabaho na rin si Zeynep ngayon. Uncle Haki! Good luck sa'yo, Zeynep. Kumusta po kayo? Oh, ikaw pala yan. Kumusta ka na, Zeynep? Okay lang po. Bakit may reporters? Siguro sikat ka na ngayon. Uncle naman, binola niyo pa ako. May bumuli na kasi ng kumpanya namin. Sila na ang in charge sa project. Parating na rin sila. Sige, sana maging maayos. Sana nga, Uncle Haki. Ito na siya. Sige. Sir, may comment lang po. Ano po masasabi Pwede ninyo? mo kami na-interview. Merhaba, salamat sa pagpunta. Good night din, sir. Doon na lang natin gawin ang interview. Kumusta ka, Zeynep? Okay lang po, Mr. Alehan. Uncle Haki, si Mr. Alehan po. Welcome po, sir. Salamat po. Mr. Hakan. Welcome din po, sir. Maraming salamat. Mr. Alihan, picturean lang po namin kayo habang nagtatanim. Miss Zeynep, tulungan mo si Mr. Alihan. Sige po. Tara. Saan po pwede? Doon po, sir. Doon banda. Ito po.
Mr. Alehan. Gloves po. Sige, okay na siguro yung mga kuha nyo. Doon tayo, may sasabihin ako sa inyo. Tara. Sige, tama na yan. Dito. Mr. Alehan, wala na sila. Iwan nyo na yan. Hindi, kailangan kong tapusin to. Akala ko hindi nyo gusto to. Kung ayoko, dapat wala ako dito, di ba? Bakit ba ang init ng ulo nyo sa akin? Anong sinabi mo? Para kasing hindi kayo masaya na nandito kayo ngayon kaya tinutulungan ko na lang kayo. Halika na, Saan naman? sa opisina. Ay, naku. Welcome po, sir. Welcome. Simula ngayon kasama na natin si Miss Zainab. Ikaw nang bahala sa kanya. Ituro mo sa kanya kung anong kailangan. Sige po, sir. Sir, nasa lamesa niyo na po ang mga dokumentong hinihingi niyo. Aalis na rin ako. Ibigay mo sa kanya ang damit at jacket ko. Sige, sir. Kukunin ko. Welcome ulit, Zainab. Salamat. Tara doon tayo. Sige. Sa likod. First day ni Zainab sa trabaho ngayon. Unang araw ko rin kay Mr. Halit. Maayos natin yan. Come in. Sige, bye. Merhaba, Mr. Halit. Nag-enjoy ka ba? Opo, sir. Ito po. Nakapag-adjust ka na ba? Malapit na po. Ang bilin sa akin, ubusin niyo daw po. Sige, lalabas na po ko. Hindi, wag muna. Ubusin ko muna to. Maupo ka lang muna. Sige po. Doon na lang. Mabait naman talaga si Mr. Halit. Lalo na sa akin. Pero sa bahay nila, ibang-iba siya lalo na kay Mrs. Ender. Mabait lang sila sa isa't isa kapag may mga bisita. Halatang halata ko sila. Para bang nagkukunwari lang silang masaya. Di ba sinabi ko sa'yo na huwag mong pagpatungin to? Nasaan na yung caviar? Ilalabas po ni Eileen. Eileen! Bilisan mo naman. Parating na sila. Doon na lang. Handa na ba yung fish? Apa. Sige. Sila na yan. Aisel, salubungin mo na ang mga bisita. Susunod na ako. Merhaba. Tuloy po kayo. Iyak Shamlash. Akin na po ang coat niyo. Sige, salamat. Kamusta, Ferhan? Ang ganda mo. Ender,
Si Enshment pala Yash to. and Lash. Mabuti dumating kayo. Nandito ba si Halip? Pauwi na yon. Doon tayo sa sala. Feel at home. Magkwento ka naman. Kamusta sa London? Ang saya nung London trip. Sana sumama kayo. Sayang. Sa susunod, hindi ako papayag pag wala kayo. Gusto talaga naming sumama pero wala kaming oras dahil sa golf tournament ni Erim at sa charity ko. Pero promise sa susunod, sasama na kaming dalawa sa inyo. Sige, aasahan ko yan. Si Halip na siguro to. Siya na nga. Good evening sa inyo. Grabe, ang lala ng traffic. How was your day? Welcome, my dear. Ang ganda mo naman ngayon. Ferran? Kumusta? Eto, okay naman. Kumusta, Mabuti, Halip? Arjumen? Okay lang, ikaw. Okay, Kumusta? okay lang din ako. Kanina pa ba kayo? Buti na lang, nandito ka. Sana hindi kayo nainip sa kakaintay sa akin. Nagmadali talaga akong umuwi. O, luto na ba? Kakain na ba tayo? Oo, syempre naman. Mag-champagne muna tayo. For you. Thank you. My dear, Thank you, dear. buksan ko na ba? Ha? Sige. Dito tayo. Dito tayo. Ferhan, dito ka na lang umupo. Erjument, dito ka na lang ulit. Sige, salamat. Dito ka na lang umupo sa tabi ko. Sige, tabi tayo. Here you go. Thanks, my dear. Anything for you. Ender, you're so elegant. Ang ganda nito. Just like you. Mukhang masarap lahat ng mga pagkain, ha? Syempre naman. Maganda ang taste ng asawa ko. Hay nako, binubola na naman ako ng asawa ko. Ender, ang swerte mo talaga. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng lalaki. He really treats you like a queen. Mabuti pa kayo, sweet pa rin. Maswerte talaga ako. Maswerte rin naman ako, Ender. Dahil hindi lahat ng lalaki may asawang kasing ganda at kasing bait mo. Sana sabihin din sa akin ng asawa ko yun kahit minsan. Alam mo, Halip, mabuti pala pumunta ako ngayon. Ibang klase ka talaga. Sigurado maiingit ang lahat ng lalaki sa'yo. Let's drink to that. Salamat talaga nakapunta kayo ngayon. Ender, bago ba yan? Oo. Anniversary gift ni Halit. Maganda ba? Ay, oo, ang laki pa ng bato. Ingatan mo dapat yan, siguradong mahal yan. Thank you, my dear.